ever touch the driver or the car. Opo. Rules yan ng Opo. panguhuli ha. Opo. I am investigator ako coming from Kamkrame. Okay po, ma'am. So, ano lang ha, hahanapan ko kayo ng Yes, po, ma'am. ebidensya ha. Pang merienda na, kaso masisibak pa ata si kuya. Sir ha? Opo. Di ba po, uling-uli po kayo. Ngayon, ito po nakagawa No, po yan. huwag mong, nagkakaroon ka ng sarili mong prejudice na huling-huli kayo. Para po matapos tayo. Check lang po natin kung may lisensya o siya. Tapos po, pagbibigyan po namin kayo. Mga kababayan, paano kung akala mo ay isang ordinaryong motorista lang ang kukutungan mo, pero investigador pala sa Camp Crame ang nakatapat mo? Ha, anong gagawin mo? Ko dalawa. Kaya alam kong hindi ako nagkakamali, sir. Okay? Sige lang natin, ma'am. Kasi po mapinagbasihan po namin, ma'am. Pwede lagay na yan. Ito ang nangyari sa isang enforcer na umano'y nagtangkang mangutong ng isang driver. Parang Hindi naman po nakakita, ma'am, pinapara lang po kayo sa akin. hindi. Hindi naman Bali, ma'am, piniliwanag ko po sa inyo, mama. Siya po yung nakakita ng... Sige, hindi naman siya Pinapara lang po kayo sa akin. Sa umpisa, matapang. Pinagpipilitan na may violation ang babaeng motorista. Pero nang malaman kung sino talaga ang kaharap niya, aba, biglang bumait si kuya. Sige, hindi ba? Ano, ito po, ma'am, matindin na po. Tanong po namin sa traffic light. Ay, sorry po. Okay nyo yun po, ilaki na yung Ano yan? Oh, Sino may ano yan? ng... Hindi, sa LTO po yung, ma'am. Seminar po yung kung ano po yung space ninyo, ma'am. Parang Hindi naman po ako nakakita, ma'am, pinapara lang po kayo sa akin. Hindi, parang nakakapagtaka. MPD ka ba? MPP po. Wait lang ha. Wait lang ha. Sige po, ma'am. Yan po kayo Siya po last yung number. senior enforcer ko, ma'am. Siya po nakakita. Tika lang po ha, may tatawagan ako para ipacheck yung camera ha. Sige po. Para po ma-review yung dashcam, ma'am. Okay. Hindi. Kung may camera kayo dyan. Ay, wala po kami dito. So, that is a bias, ano yun, opinion. Kasi ako, nakita ko, nakasunod ako dun sa ano ngayon. Kung may ebidensya kayo, yun ang paninindigan ko. No. Dapat may dashcam kayo, may camera kayo nakalagay diba? Ganito po, ma'am. Hindi mo po ako nakano sa inyo. Siya po nakakita. Iyan din yung hanapin ko, yung ebidensya nyo against me. Teka lang ha. May ebidensya po ba? Kasi ako, nakabuntot ako, dun sa ano, nakita ko, nakakulay green siya. Lahat kami naka-attentive kami, dahil may bata akong kasama eh. Ayan, no, 2 bata sa likod. Papaliwanag ko sa inyo. Kaya po kayo Don't touch the pinara. car, sir, ha? Opo. Di ba po, uling-uli po kayo. Ngayon, ito po nakagawa No, po yan. huwag mong, nagkakaroon ka ng sarili mong prejudice na huling-huli kayo. Para po matapos tayo. Check lang po natin kung may lisensya o siya. Tapos po, pagbibigyan po namin kayo. Binalang po. May pwede na po. Tingin lang po pati o CCTV po kayo sa ano. Wala. Pero lahat kami, kasi nga may 2 kong batang kasama, oh, ayan oh. Kaya maingat ako mag-drive. Ito naman po ako. May lumalabas po truck dyan. Kaya po kami nandito. I know, kasi nakita ko Naglalakad may, po kayo. may barrier kami kasi papunta ko dyan sa Divisoria. Nakaulihan po. Ayun ang So, uli. maingat akong ano dyan dahil pa ulit-ulit akong dumadaan dito. Kaya imposible may violation Ayun lang po, ako. ma'am. Pagkakompleto po yung papel at saka lisensya po. Sige po, ma'am. Next time kasi, i-request ko sa MTV, lalagyan nyo ng ano ha. Pwede po, ma'am. Kasi, ma'am, ito po yung pinagbabasihan namin dyan, ma'am, yung traffic light po, ma'am. Ano kayo ha, pag may nahuhuli kayong ano, do not ever touch the driver or the car. Opo. Okay, that is, ano yan, rules yan ng Opo. panguhuli ha. Opo. I am investigator ako coming from Kamkrame. Okay po, ma'am. So, ano lang ha, hahanapan ko kayo ng Yes, po, ma'am. ebidensya ha. Pagkakompleto Ano po. pangalan ng alam nyo? MTP po, ma'am. MTP po. Manila Traffic. Yung boss mo, ang pangalan? Director biyahe po. Bali, Ma'am, piniliwanag ko po sa inyo, mama. Siya po yung nakakita ng... Sige, Hindi naman siya Pinapara lang po kayo sa akin. ha? hindi kasi nakakaano kayo. Opo. Hindi, pagka-kompleto naman po, ma'am. Ah, yes. Okay naman po. O, sige, ma'am. Maingat ako. Opo, ma'am. Hindi, kaya nga po pinapaliwanag po sa inyo, ma'am. I've been driving for more than 20 Yes years. po, ma'am.
At Kasi po, ma'am, train ako sa train ako sa PSG mag-drive. Okay po, ma'am. At nandiyan yung mga anak ko, dalawa. Yes, Kaya alam kong hindi ako nagkakamali, sir. Okay? Sige lang natin, ma'am. Kasi po, ma'am, pinagbasihan po namin, ma'am. Pwede lagay na yan. Malagay po yung dash cam, ma'am. Ano ba? Kasi ito po pinagbasihan namin, ma'am. Yung traffic light po, ma'am. Sige. Hindi ba? Ito po, ma'am. Maganda nyo po. Tanong po namin yung traffic light. Ay, sorry po. Alright. Sige. Alright. Ayon sa ulat, pinara ng isang enforcer ang isang motorista at sinubukang patawan nito ng violation. Pero habang tumatagal ang usapan, tila wala naman umanong malinaw na violation na maipakita laban sa driver. Dito na nagsimulang maging kakaiba ang sitwasyon. Mga kababayan, ang hindi alam ng enforcer, ang kanyang kinakausap ay hindi basta motorista lamang. Isa pala itong imbestigador at nang mabunyang iyon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kung kanina ay tila porsigidong maghanap ng mali at sa halip na tiketan o hulihin, pinayagan na lamang itong umalis. Kaya naman marami ang napailing dahil ang tanong ng netizens, kung talagang may violation, bakit biglang nawala? At kung wala naman pala, bakit pa siya pinara? Mga kababayan, isipin ninyo to. Kung hindi investigador ang natapat sa enforcer na ito, ilang ordinaryong motorista kaya ang posibleng na biktima? Ilang tao kaya ang napilitang magbayad kahit wala namang ginawang mali? Ito ang dahilan kung bakit galit na galit ang publiko sa mga tiwaling enforcer. Ang uniforme ay hindi lisensya para manlamang ng kapwa. Ang trabaho ng enforcer ay magpatupad ng batas, hindi gumawa ng pagkakakitaan sa lansangan. Dahil sa oras na mahuli ka, isang iglap lang, masisira ang pangalan mo at ang tiwalang ibinigay sa iyo ng publiko. Sa huli, mali ang napili niyang biktimahin. Ang akala niya ay ordinaryong motorista lamang. Hindi niya alam na investigador pala ang kanyang kaharap. At doon lumabas ang isang tanong na hanggang ngayon ay pinag-uusapan ng mga netizens. Kung hindi investigador ang natapat sa kanya, magbabago rin kaya ang kanyang ugali? Mga kababayan, ano sa tingin ninyo ang nararapat na parusa sa mga enforcer na sangkot sa pangungutong? Comment down below. Not ever touch the driver or the car. Opo. Rules yan ng Opo. panguhuli, ha? Opo. I am pangkame. Okay po, ma'am. So, ano lang ha, hahanapan ko kayo ng Yes, po, ma'am. ebidensya, ha? Sir, ha? Opo. Di ba po, uling-uli po kayo. Ngayon, ito po na No, po yan. huwag mong, nagkakaroon ka ng sarili mong prejudice na huling-huli Kaya po, kayo. para po matapos tayo. Check lang po natin kung may lisensya o siya. Tapos po, pagbibigyan po namin Ko kayo. dalawa. Yes, po. Kaya alam kong hindi ako nagkakamali, sir. Okay? Sige lang natin, ma'am. Kasi po, ma'am, pinagbasihan po namin, ma'am. Pwede lagay na yan. Parang Hindi mo po nakakita, ma'am, pinapara lang po kayo sa amin. hindi.